Hello guys, sa araw na to ay magluluto po tayo ng isang putahe at ang ating pong lulutuin ay ang sinanglaw. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, paklik na lang po ng subscribe at notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga latest upload. Ito nga po pala si Rod Recipe. Tara, magluto na tayo ng sinanglaw. At ang sangkap natin na gagamitin ay ito po yung lamang loob ng baka. Linisin muna natin yung ating nabiling lamang loob ng baka upang maalis yung mga dumi nito. Ayan po, linisin lang po natin ng maayos. Ayan po, okay na po ang ating lamang loob ng baka. Nalinisan na po natin. Ang sunod po natin gagawin is ihanda na po natin yung ating gagamitin sa pagpapakulo. Ayan po. Pagkatapos nating linisan ay pakukuluan na po natin ito. Ilagay na po natin sa ating lalagyan. At ilalagay na po natin yung mga sangkap na gagamitin natin sa pagpapakulo ng ating lamang loob ng baka. At ang ating mga sangkap na gagamitin sa pagpapakulo ay ito po. Gagamit po tayo dito ng sibuyas na pula. Gagamit din po tayo ng luya, ang ating asin, at maglalagay rin po tayo dito ng dahon ng laurel. At maglalagay rin tayo ng pamintang buo. Ayan po yung mga sangkap na gagamitin natin sa pagpapakulo. At pakukuloan po natin ito sa loob ng 1 oras. Kaya po isama-sama lang po natin yung ating mga sangkap sa pagpapakulo ng ating lamang loob ng baka. Ayan po, napakuloan na po natin. Ang susunod natin gagawin is hihiwain natin ito. At pag nahiwa na po natin, ito na po yun, nahiwa na po natin siya. Ayan na po yung lamang loob ng baka na pinakuloan natin ng 1 oras at malambot na rin po ito. At hiniwa natin. Gagamit po tayo dito ng siling green. At ang ating iba pang sangkap na gagamitin sa ating sinanglaw ay ang mga, ito po, gagamit po tayo dito ng bawang. Maglalagay rin po tayo dito ng luya. Maglalagay rin po tayo dito ng sibuyas na pula. At maglalagay po tayo ng ginisa mix. At pamintang durog. At ang ating sinigang sa sampalok mix. Maglalagay rin po tayo dito ng dried kamyas. At syempre po, ang ating asin. Ayan po. Maglalagay rin po tayo dito yung ating apdo ng baka, yung pampapait natin. Ayan po yun. At gagamit po tayo dito ng margarine na gagamitin natin sa paggigisa. Hindi po tayo gagamit dito ng mantika. Ang gagamitin po natin is yung margarine. Simulan na po natin. Ilagay na po natin yung ating margarine sa ating lutuan. Ayan po. Painitin lang natin at maya maya ay ilalagay na natin yung ating mga gagamitin sa paggigisa. Ayan po, ilagay na po natin yung ating luya. Unahin po natin yung luya. Ayan po. At haluin lang po natin. Hintayin po natin na maluto yung ating luya. At isusunod na po natin yung ating bawang. Ayan po, medyo okay na po. Ilagay na po natin yung ating bawang. Hintayin lang natin maluto yung ating bawang. At maya maya isusunod na rin natin yung sibuyas.
Ayan po, lagay na po natin. Haluin lang po natin ito. Ayan po, haluin lang po natin hanggang sa maluto yung ating mga sangkap. Ayan po, sa punto pong ito ay okay na po siya. Ay, ilalagay na po natin yung pinapakuluan natin, lamang loob ng baka na hiniwa na rin po natin. Ayan po, ilagay lang po natin. Halu-haluin lang po natin ito upang sumama yung lasa ng ating mga sangkap sa ating lamang loob ng baka. Ayan po, medyo ipapry-fry lang po natin siya ng konti o isasangkot siya lang po natin para mas maging malasa yung lamang loob ng baka. Ayan po, medyo i-fry natin siya doon sa ating nilagay na margarine. Hindi po tayo gumamit ng mantika dito. Ayan po. Tingnan nyo po, okay na po yan. At ang susunod natin gagawin is mamaya ay ilalagay na natin yung sabaw ng pinagpakuluan natin kanina dito sa ating lamang loob. Ayan po, halo-haloin lang po muna natin para masangkot siya pa po siya at lumasa po yung ating lamang loob ng baka. Ayan po. Tingnan nyo po yung kanyang pagkakaluto sa kanya. Ayan po, at sa punto pong ito ilalagay na po natin yung pinagpakuluan natin kanina doon sa lamang loob at ilalagay rin po natin ito dito sa ating sinangkutsa na lamang loob. Hindi na po natin isasama dito yung mga sibuyas na nilagay natin. Yung sabaw lang po ang kukunin natin. Pwede rin po tayo maglagay dito ng beef cubes kung hindi pa po okay yung lasa ng baka para sa inyo. Pwede po kayo mag-add dito ng beef cubes at pakukulang po muna natin ito at palalambutin pa. Ayan po, isang oras po natin sa pinakuluan. Check na po natin. Ayan po yung ating lamang loob. Kumukulo na po yung lamang loob ng baka. At ilalagay na po natin dito yung ating dried kamyas. Ayan po, nagpapasarap po yung dried kamyas sa ating sinanglaw. At ilalagay na po natin yung ating pamintang durog. Lalagyan na po natin ito ng asin. Depende po sa inyo kung gaano po karaming asin ang ilalagay ninyo. At lalagyan na po natin yung ating ginisa mix. Ayan po, at haluin po muna natin para sumama yung mga sangkap na ating nilagay. Ayan po, check po natin yung ating pinakuluan. Ayan po. Ayan po yung ating sinanglaw. Hindi pa po ito luto. Meron pa po tayo ditong ilalagay na mga recipe pa. Ayan po, ilagay na po natin. Ito po yung apdo ng baka. Hindi po ito purong apdo. Meron po itong halong tubig kaya hindi po siya masyadong mapait. Kaya kailangan pag maglalagay po tayo is tansya-tansyahin lang po natin. Tapos titikman po natin kung okay na po yung pait niya bago tayo magdagdag. Baka po kasi wagkamali tayo, lagyan po natin ng madami ay hindi na po makakain yung ating sinanglaw sa sobrang pait. Itatapon na po yun pag ganun po yung nangyari. Hindi na po siya makakain sa sobrang pait. Kaya kailangan po, tansya-tansya po. Kunti-kunti lang po ang ilalagay ninyo para matansya nyo po kung sakto ba yung pait na gusto nyo sa inyong sinanglaw. Ayan po. Medyo parang marami po yung ating nilalagay pero hindi po talaga siya masyadong mapait kasi may halo pong tubig yung ating apdo kaya hindi po siya puro. Ayan po. Sa punto pong ito, lalagyan na rin po natin siya ng ating pangpaasim. Ito po yung ating pampaasim, yung sinigang mix sa sampalok. Ayan po. Bali, ang pagkakaiba po nila sa papaitan is, yung papaitan po, pag niluto,
mapait po siya, tapos konti lang po yung kanyang asim. Ang sinanglaw naman po is maasim po, konti lang po yung pait. Ayun po yung pagkakaiba ng pagkakaluto ng sinanglaw at papaitan. Ayan po, sa punto pong ito, talagay na po natin yung ating sili. Ayan po. At takpan po natin, pakuluan lang po natin ito ng ilang minuto. At maya maya ay pwede na po natin iserve yung ating sinanglaw. Ayan po, check nyo po. Ayan po. Ayan po, luto na po yung ating sinanglaw. Sa mga nag-subscribe po sa ating YouTube channel, maraming salamat guys sa inyong suporta. At sa mga hindi po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, pa-click na lang po ng notification bell at subscribe para lagi po kayo updated sa ating mga latest upload. At ito po, luto na po ang ating sinanglaw. Maraming salamat sa panunood guys.